Gilas ay ensayo kaagad ang inatupag kay Soto. Pinoy na Pinoy ang dating, nakapaa at sinubukan kaagad ang tibay ng ring. Gusto natin ang composure ng Gilas team na ito kahit na yung mga injured ay kasali sa team para mag-obserba at manood ng laro, at dahil sa pamamalakad na ito ni Coach Tim ay malaki ang tsansa na magbunga nga ang kanyang plano, at all-in rin tayo sa plano ni Coach Tim at sa Gilas players natin ngayon. Renzo Bando nagpakita ng kanyang mga moves, unti-unti na ngang nakaka-recover at comeback game malapit-lapit na nga. Laro na nga ng Gilas bukas at narito ang ating preview sa game na ito. Unahin na natin ang lineup ng bawat teams at kay Soto na nasa 7-3, Japet Aguilar na nasa 6-9, Carl Tamayo na nasa 6-8, Jimmy Malonzo na nasa 6-7 at Justin Brownlee na nasa 6-7. Base na rin yan sa height na nakalista sa FIBA. Sila ang top 5 na pinakamatangkad na players ng Gilas na maglalaro ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, at sa Hong Kong naman ay ang top 5 na matatangkad nilang mga players ay nagsisimula sa 6'8, biglang napunta sa 6'4, 6'3, 6'2 at 6'1 base na rin sa latest na tala ng FIBA qualifiers. Dito pa lang ay kitang-kita nga ang bentahe ng Gilas sa height laban sa team ng China, at angat ang laro ni Kay Soto at Japet Aguilar dito. Hindi kakayanin ng isang 6'8 at 6'4 ang isang 7'3 at 6'9 sa center at power forward position, at nakita rin natin sa laro ni Kai na madalas na nga rin itong pumoste sa Japan B1 B-League at nakakakuha ng mga foul mula sa kanyang defender. Magiging mabigat nga rin ang opensa ni na Justin Brownlee, Seiji Perez, Kay Soto, Dwight Ramos, Scotty at maging yung mga ibang Gilas players, at halos lahat nga ng mga players natin ay kayang-kaya nilang mag-init sa loob ng basketball court at makagawa ng malakihang ambag sa pagpuntos. Kaya gusto natin ang lineup na ito, lahat ng mga players kayang gumawa ng score, marami tayong option sa opensa at walang problema pagdating dito. Nasabi nga lang ni Coach Tim Cone na kailangan nilang pagbutihan sa kanilang depensa at sumasang-ayon tayo dito. Kung sa one-on-one plays ay kaya ni Kay Soto na depensahan ang loob ng paint, huwag lang na nasa labas si Kai ng shaded area dahil madidihado ang Gilas sa depensa kapag nagawa ng kanilang kalaban na palabasin si Kai sa shaded area gamit ang switch. Sa loob ng paint ang kalakasan ni Kai, kaya naman dapat na kadalasan ay nasa area siya na ito ng basketball court. Nasabi nga rin ni Kay Soto na marami nga siyang natutunan kay Coach Tim Cone, at hindi nga naman natin may pagkakaila ang bagay na ito dahil malawak rin ang nalalaman ni CTC sa larangan ng basketball, at siya pa nga ang may pinakamaraming panalo sa PBA bilang isang coach at nakakuha ng bronze at gold medal sa Asian Games sa ilang subok lang niya bilang isang head coach ng Gilas. Usap-usapan na nga rin ang muling pagbabalik ni Renzo Bando sa hardcourt, at ito ay sa Cebu na kung saan gaganapin ang East Asia Super League Final 4 Games. Inaasahan na nasa 70% na sila Kai at kailangan pa niya ng 30% para sa malatagurong lakas na 100%. Nagpainit nga rin ng konti si Abando sa basketball court at nagpakita ng mga moves. Nakakatuwa nga lang dahil papagaling na nga si Abando at malapit na siya sa 100% lakas, at excited na talaga tayo na makita siyang naglalaro sa KBL at maging dito sa East Asia Super League. Kung hindi nga lang nagka-injury sila Kai ay posible na nagkaroon rin ito ng call-up sa Gilas team. Explosive ang nagagawang mga plays ni Renzo Bando, kaya naman marami sa mga Filipino basketball fans ang nanonood ng kanyang laro. Pwede sa opensa, depensa at sa height niya ay madalas rin siyang nakakakuha ng mga rebounds. Yung depensa nga rin ni Renzo Bando at supalpal niya sa ere ay solid, at maging noong FIBA World Cup nga ay napansin ito ng mga NBA players na kanilang nakalaban na naglalaro para sa iba't ibang bansa na nakalaban ng Gilas. Bilangal nga rin ang isa sa may magandang laro sa KBL at isa rin siya sa mga players na sinusuportahan ng mga Filipino basketball fans sa KBL. Balik tayo sa laro ng Gilas kontra Hong Kong at nakikita natin na mananalo ang Gilas sa game na ito at wala silang maisasagot sa height advantage ng Gilas. Pagkakataon ngayon ni Kai at Japet na maging dominant sa loob ng paint laban sa team ng Hong Kong at gamitin ang advantage na ito nang sa ganon ay matambakan nila ang Hong Kong at masigurado ang panalo. Matindi nga rin ang naging highlights ni Kay Soto laban sa team ng China, at kung nagawa ni Kay Soto ang mga bagay na ito laban sa team ng China ay asahan natin na kaya rin niya itong gawin laban sa team ng Hong Kong. Maraming magagandang plays si Kai laban sa team ng China at matatangkad rin ang mga players ng China, pero maganda pa rin ang naging laro ni Kai. Ngayon na Hong Kong ang kalaban, mas maliliit ay asahan natin na kaya ni Kay Soto na maging dominant sa game na ito dahil sa kanyang height advantage.